Uy, alam mo ba na akala natin kilalang kilala natin tong sarili nating katawan kasi kasama natin araw-araw? Pero ang totoo, marami pa ring sikretong tinatago tong anatomy natin. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang 10 bagay tungkol sa katawan mo na baka ngayon mo lang maririnig. Puso tayo, may mga trivia rito na mapapaway ka na lang talaga. Una, mas matangkad ka paggising sa umaga. Seryoso to, hindi mo lang napapansin. Paggising mo sa umaga, mas matangkad ka ng mga 1 sentimetro kumpara bago ka matulog. Bakit? Kasi habang naglalakad at nakatayo tayo buong araw, yung cartilage sa spinal column o likod natin na i-compress o napipisa dahil sa gravity. Pag natulog ka na nakahiga, doon pa lang nakaka-relax at bumabalik sa dating hugis yung likod mo. Kaya kung magpapatangkad ka sa ID, magpasukat ka sa umaga. Pangalawa, ang dila mo, parang fingerprint. Lahat tayo alam na unique ang fingerprint ng bawat tao, di ba? Pero alam mo ba na pati ang dila mo may sariling tongue print? Walang dalawang tao sa mundo ang may magkaparehong disenyo, guhit at texture ng dila. Kaya kung magkakaroon ng futuristic na lock sa cellphone gamit ang dila, gagana talaga yon. Medyo madumi lang tingnan kung dila ang ipapahid mo sa screen tuwing mag-unlock. Paano kaya yon? Pangatlo, may mga hayop na nakatira sa pilik mata mo. Huwag kang magugulat o mangangati bigla, pero totoo to. Halos lahat tayo may tinatawag na Demodex mites o microscopic na kuto na nakatira sa base ng ating mga pilik mata. Sobrang liliit nila kaya hindi natin nakikita. Natutulog sila doon, kumakain ng mga dead skin cells at oil sa mukha natin. Huwag kang magpanik. Normal sila at kadalasan naman ay wala silang ginagawang masama. Parang mga invisible na tagalinis lang natin sila. Pang-apat, mas marami pang bakterya sa bibig mo kaysa sa tao sa mundo. Kung akala mo malinis ang bibig mo pagkatapos mag-toothbrush, isipin mo to. May bilyon-bilyong bakterya na nakatira sa loob ng bibig mo ngayon. Sa katunayan, mas madami pa silang populasyon sa loob ng isang bibig lang kumpara sa kabuuang populasyon ng tao sa buong mundo. Pero chill ka lang, karamihan sa kanila ay good bacteria na tumutulong para protektahan tayo sa mga sakit at tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Panglima, kaya mong gumawa ng sapat na laway para mapuno ang 2 swimming pool. O baka naman nandidiri ka na? Pero ito ang peak human power natin. Sa buong buhay ng isang normal na tao, nakakagawa ang katawan natin ng humigit kumulang 20,000 hanggang 25,000 liters ng laway. Kasya na yon para punuin ang 2 malaking swimming pool. Kaya kung pakiramdam mo wala kang naiaambag sa mundo, isipin mo na lang na may factory ka ng laway sa loob mo. Pang-anim, naglalagas ka ng balat gabi-gabi na parang ahas. Hindi mo lang nakikita pero grabe mag-shed ng skin cells ang tao. Kada oras, naglalagas tayo ng mga 30,000 hanggang 40,000 na dead skin cells. Sa loob ng isang taon, halos 4 na kilo ng balat ang natatapon mula sa katawan mo. At alam mo ba kung saan napupunta yon? Karamihan ng alikabok sa loob ng kwarto o bahay mo galing sa sarili mong balat. Kaya pala mabilis maalikabok kahit sarado ang bintana, no? Pampito, ang asido sa tiyan mo, kaya nitong magtunaw ng labaha. Mayroon tayong tinatawag na hydrochloric acid sa loob ng tiyan natin at sobrang tapang nito. Sa scale ng acidity, swak siya sa pH level na 1 to 2. Ibig sabihin kaya nitong mag-corrode o magtunaw ng mga metal tulad ng single-use razor blades. Kaya kung nagtataka ka kung bakit hindi natutunaw ang sarili nating tiyan, di dahil may special lining ang stomach natin na nagre-regenerate kada ilang araw para protektahan ang sarili nito. Pangwalo, mas maliit ang bilang ng buto mo ngayon kumpara nung baby ka. Nung pinanganak ka, meron kang humigit kumulang 300 na buto sa katawan. Pero nung lumaki ka at naging adult, naging 206 na lang sila. Saan napunta yung iba? Kinain? Hindi naman. Habang lumalaki tayo, yung mga maliliit na buto at cartilage ay unti-unting nagdudugtong o nagfi-fuse para maging isang solidong buto. Pang-siyam sa listahan, mas mabilis mag-heal ang utak mo kaysa sa computer kapag may giba. Kung akala mo ang computer ang pinaka-advanced na system, mas matindi ang utak mo. May kakayahan ng utak natin na tinatawag na neuroplasticity. Ibig sabihin, kapag may bahagi ng utak na napinsala dahil sa stroke o injury, kaya nitong gumawa ng mga bagong wires o pathways para matutunan uli yung mga nawalang functions. Parang computer na kusang nagre-rewire ng sarili niyang motherboard kapag nasira. At panghuli sa ngayon, ang pinky finger mo ang may hawak ng kalahating lakas ng kamay mo. Akala ng marami yung hinlalaki o hintuturo ang pinakamahalaga sa kamay natin. Pero kung pag-uusapan ng grip strength o lakas ng kapit, ang maliit mong daliri o pinky finger ang bida. Kung mawawala ang pinky finger mo, mawawala rin ang mahigit 50% ng kabuuang lakas ng kamay mo. Siya ang may support kapag may binubuhat ka o kapag sumusuntok ka. Kaya huwag nating mamaliitin ng maliliit. O di ba? Ang astig din pala ng katawan natin kahit papaano. Alin sa 10 to ang pinaka nagulat ka? I-comment mo naman sa ibaba.
Salamat sa pakikinig at panonood. Huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at click ang notification button para updated ka sa mga life hacks, new learnings natin. At kita-kits uli sa susunod.